Basag na basag po si Basti Duterte. Parang yung si Sara Duterte nang sabi, I want a bloodbath sa impeachment trial. Yung pala, mga kababayan, ang ibig sabihin, i-declare na ang constitutional para hindi yung abogado niya nag-file ng petition sa Supreme Court at ngayon nga po, pinaboran yung UC. Kaya pala, nagsabi siyang I want a bloodbath kasi ang plano niya ipetisyon. Magpetisyon sa Supreme Court para i-declare na ang constitutional yung articles of impeachment. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabak agad po sa trabaho si General Torre kahit linggo matapos yung pagkapanalo niya by default kasi naduwag yung kanyang kalaban na siya mismong naghamon pero biglang umatras at sabi pa hindi man na niya ako naghamon, istupidoan niya yung media. Hindi man daw siya naghamon. Yan si General Torre, balik na sa trabaho po. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, pagkatapos ng kanyang charity event sa Maynila, diretso na sa command conference si PNP Chief General Nicolas Torre para sa paghanda sa SONA ng Pangulo bukas, July 28. Yan ang magiting at napakasipag, matapang pa. Masipag, magiting, totoong maisog. Hindi tulad ng pamilya Duterte na lahat lang yabang. Nalosaw bigla mga kababayan sa isang iglap. Nalosaw yung image na pagiging maisog ng mga Duterte. Pinahamak ni Baste. Pinamag ni Basti yung kanyang buong angkan. Isa ng kayan si Basti mga kababayan sa kanyang angkan at sa mga taga Davao. Si General Torre biglang naging bayani. Kaya mga kababayan, yung kanyang mga vloggers, mga DDS vloggers mga kababayan, hirap na i-depensa si Basti. Yan 2 hours ago, yun ang post ni Mocha Ozon. Ginagawa lang katatawanan ng bansa. Ang gumawa ang katatawanan sa ating bansa, yung mga Duterte. Imagine, si Basti mismo, siya yung nagamon, pagkatapos, siya yung umatras. Hindi ba katawa-tawa yun? Talagang baliktad dito mag-isip mga kababayan. Hindi nanalo si Mocha Ozon sa Maynila. Binabaliktad ninyo, ginawa ninyong katatawanan ang ating bansa. Kasi imagine, yung sinasabing maisog, naghamon. Kaya nga, sabi ng mga Bisaya, si Basti lang niya yung Bisaya na duwag. Di ba? O pa, pinost mga kababayan ito ni Kificho, isa pang vlogger nila. Si Crisetio ito. Yung umiyak doon sa Congress ng imbestigan po, yung fake news. Si Crisetio, sabi niya dito, Secretary John Vic, bakit nandyan ka po sa boxing match kahit alam mo na wala si Mayor Baste? Kasi ikaw din ang nag-approve as DILG Secretary ng travel request ni Mayor Baste nearly a month ago, approved on July 20. Impressive daw. Props to you all. Ang bilis ng setup ng instant boxing match, complete with big screen TV pa. Sana all, sabi ng evacuation centers. Palusot pa kayo. Sasabihin ninyo na matagal nang approve yung travel para masabi na hindi man talaga duwag, talagang may naka-schedule. Wala na pong maniniwala sa inyo. Unang-una, lahat ng mga statement ng mga Duterte, lahat man baliktad, lahat walang katotohanan. Imagine, harap-harapan na naghamon siya. Pagkatapos, dating ng oras na kinol, pinatulan yung hamon niya, sasabihin niya, hindi man daw siya naghamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon o nagmura pa.
Yan sabi dito sa report ng DCRH, sa kabila ng nakatakdang charity boxing match ngayong araw ni Davao City Mayor Basti Duterte at PNP Chief General Nicolas Torre, giniit ni Duterte na hindi niya hinamon si Torre. Gayunman, handa pa rin daw umano siyang harapin si Torre sa ibang araw. Samantala, kahit wala si Duterte, nakalikom pa rin ang charity boxing match ng 16.3 million pesos in kind donations na ipapamahagi sa mga nasalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Yung mga donation, 16 million, plus yung cash, mga kababayan, yung entrance ticket po, 300,000 yung 300,000 yung binta ng ticket. Big time. Walang masyadong preparasyon po. Dinumog ng tao po. Kaya sabi ni General Torre, as you can see, we exerted a lot of effort in this event. I don't think he is worth responding to at this point. We should just let him be in his own world. Kinunan kasi po ang reaksyon sa latest na statement. Si General Torre, ginawa ng response sa latest na sinabi ni Baste na sa Tuesday niya o sa ibang araw, basta hindi linggo, ready daw siya. Sabi ni General Torre, hindi na niya tayo open sa another match with Baste Duterte. PNP Chief Director General Nicolas Torre has rolled out the possibility of another boxing match with acting Davao City Mayor Baste Duterte, saying Duterte's statement no longer carry any logic. Tama po, nanguuto lang. Sabi ni General Torre, you fool me once, anya, shame on you. You fool me twice, shame on me. Alangan man pa, uuto pa. Diba? Alam niyang hindi man seryoso. Kubardi man po si Basti Duterte. Pagkatapos, papatulan niya pa. Sayang ng oras pa po. Diba? Sabi dyan, Torre made the remark after being declared the winner by default in their scheduled charity match on Sunday at the Rizal Memorial Coliseum in Manila where Duterte failed to appear. Sabi ni General Torre, I have a lot of work and this is not worth responding to. Sabi niya sa mga reporters, as you can see, we exerted a lot of effort in this event. I don't think he is worth responding to at this point. We should just let him be in his own world. The PNP chief also said Duterte's decision to skip the match cast doubt on the mayor's credibility. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. I wonder what kind of supporters he has, knowing he does not stand by his word. We will not align ourselves with those he deceives. Hindi niya kami pwedeng luminya doon sa mga niloloko niya, referring sa mga supporters na lantada ng niloloko, yung mga DDS, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Niloloko na sila, harap-harapan. Ganon mga kababayan. Ang sabi dito, despite Duterte's earlier announcement that he would not attend the charity event, Torre said the PNP went ahead with the match, stressing that aid for those affected by the southwest monsoon and recent cyclones could no longer be delayed. Well, as policemen, we are also frontliners and we see the ordeal that affected citizens face. That's why when the acting mayor issued that statement, we saw it as an opportunity to raise funds outside the government resources. Napakaganda po ng objective ni General Torre. Hindi lang basta suntukan yung dapat mangyari. Ginawa niyang charity event at nagtagumpay siya, naka-raise mga kababayan kahit di dumating si Baste kasi naduwag. Naka-raise ng 16 million pesos donation. Kasama doon yung 300,000 na ticket sales. O di ba? Ito si General Torre mga kababayan sa interview ng mainstream media. Well, unang-unang dalawa na naman na involved dito. Kung dalawa
involved Dali dito? lang. Well, unang-una, kaming dalawa na naman na involved dito. Kung hair follicle test sa aming dalawa, ay anytime, anywhere, pwedeng-pwede na mag-hair follicle test kami. General, in the event na maghamon po siya uli at dalhin sa ibang araw, may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na nilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang... Walang palabra di no? Papatulan mo pa yan. Pero hindi na ho tatanggapin kung nimumog niya sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba? Parang inuuto lang niya si General Torre. Shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At Tama. Nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na niloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila at tuwang-tuwa naman sila niloloko sila. So, hindi naman tayo problem. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. Sir General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niya sa hangin? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Basag na basag po si Baste Duterte. Parang yung si Sara Duterte nang sabi, I want a bloodbath sa impeachment trial. Yung pala, mga kababayan, ang ibig sabihin, i-declare na ang constitutional para hindi yung abogado niya nag-file ng petition sa Supreme Court at ngayon nga po, inaburan yung UC. Kaya pala, nagsabi siyang I want a bloodbath kasi ang plano niya ipetisyon, magpetisyon sa Supreme Court para i-declare na ang constitutional yung articles of impeachment. Pero sabi ng sabi ng Congress, tuloy ang laban. Ano man niya? Magpa-file yata ng motion for reconsideration. Kung hindi pa rin sila paboran, halimbawa, anyway, 7 months away na lang po ang February 6. After February 6, 2026, pwede na uli ang bagong impeachment case i-file. Tuloy ang impeachment. Di ba po? Sabi dito ni Daniel Jake Mateo, ba't mo kasi pinalagan, sir, na bigla tuloy, napalipad ng di oras? Sabi ni Carlisa Acchoa, duwa kang kasi yon. Sabi ni Jacob Mendoza, nakakaya mga taga Davao City, ang tatapang ng bunganga. Ha 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 ha. Sabi ni James Ivan Rosales, winner by default. Sabi ni Malo Kyobin Aralar, it appears that acting Mayor Baste was outsmarted, out-strategized, out-maneuvered, and out-tweeted by General Torre, no matter what others say to defend Baste. And Bastore, in the end, it seems the winner of the battle of Bravado was Torre. Malinaw pa sa sikat ng araw na naduwag. Kahit ano pang sabihin. May pattern po ng karuwagan. Yung tatay niya, sabi ni Digong, sipain ko anya yung ICC. Nasipa yung ICC. Di ba? Si Sara Duterte, ano sabi? Bloodbath niya. Yung ba ipapadismiss sa kanyang senador na si Bato, pati sa kanyang mga kalyadong justices. You see? Pagkatapos nagbanta sa ating Pangulo, afterwards nagsabi, hindi man na niya ako nagbanta, sila man nagsabi niyan. Harap-harapan po. Biglang tumbling, yun din mga kababayan ang ginawa ngayon ni Baste. Sabi ni Tyrone Medel, anyari Baste, chance mo na sana para makabawi man lang sa tao na umaresto sa ama mo, na sa'yo pa lahat ng physical advantage. Dapat nga, ikaw pa gumawa ng paraan para masuntok mo si General Torre. Pinaya mo lang mga Bisaya. Baste, sabi ni Buhay Mini Farm. Duwag din pala, nilupad good dayon. Doon sa sa challenge na hair follicle po, ito yung sabi niya ni General Torre. Well, unang-una kaming dalawa lang naman involved dito. Kung hair follicle test sa aming dalawa, ay anytime, anywhere, pwedeng-pwede na mag-hair follicle test kami.
General, in the event na maghamon po siya uli at dalhin sa ibang araw, may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ho tatanggapin kung imumove niya sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila at tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niyo sa hangin niya? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Nadagdagan pa pala. Ito yung latest 17 minutes ago. Tory Duterte Mats raises over 20 million in cash aid relief goods. Tagumpay yung fundraising campaign ni General Torre. 20 million plus. O diba? Ang daming nag-sponsor po. Ito si Baste, mga kababayan, sa kanyang ablada. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Nadamay ba yung journalist? Nadamay ba? Sinisi pa yung media, mga kababayan? Ito yung atake ng mga DDS, DDS News. Nagiging katatawanan na tayo, sir. Katatawanan po, si Baste. Pinagtawanan po ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Ito, si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha, pinagtawanan si Baste. Suntukan? Sino ba nag-aamon ng suntukan? Di ba? Siya nag-amon Kung gusto mo talaga na parang dating nun, parang si General Torre nag-ahamon. Baka ikahiya ng mga may tattoo ito. Sayang ang alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Siya yung gumawa ng katatawanan sa sarili niya. Matatapang at saka may tato. Huwag basta-basta maghahapon. Pipiliin mo din ang hamunin mo. Baka patulang ka. Kasi hindi lang. Tulad dito, kahiya si Baste dito ngayon. Talaga. Gawin mo nga, ibigay mo pang kondisyon hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay. Ano yun? Nanang ko po. Ay, nako. Wala man lang kinalaman. Wait, ako lang. Pagkatapos, sasabihin, babalik ta rin ng mga DDS, nagiging katatawanan na tayo, sir. Yung idol ninyo po ang gumawang katatawanan sa sarili niya. Pagkatapos, babalik ta rin ninyo si General Torre. Wala na kayo makumbinsi. Nalusaw na yung imahe na maisog ng mga Duterte. Ang may kagagawan po, si Baste. Yan ang sabi ni Crisitio. Medyo naawa naman ako kay General Torre. Paanong naawa? Na naka-raise po ng 20 million, 20 million donations para sa mga nasalanta. Si Baste, 100 million na kahihiyan. Ang tinanggap niya ngayon, 100 million na kahihiyan. More than 100 million mula sa mga mamamayang Pilipino. Si General Torre, 20 million yung latest na balita, na-raise na pondo para pang-ayuda. Di ba? Tanong nakakaawa ang ganyang itsura. Panalo po. Ito yung nakakaawa. Panalo.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan, mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. Amazing. I am worldwide amazing. Pure organic barley. Powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Sa mga orders nyo po, mag-message lang kayo sa amin. Maraming stocks po kami. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga gustong magnegosyo at mag-try ng product na to, contact lang ninyo kami. Kung hindi yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas, pa-orient po kayo, lalo yung mga gustong magnegosyo. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, Eileen Closet po. Hanapin ninyo si Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya po sa Amerika. I-message nyo na lang po siya, mga kababayan. Eileen Closet.